Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Starting from it, Kuya Nerv, do you feel, I don't know, are you belong sa Gen Z? What I'm trying to ask you is, ano yung reaction mo nung sinabi ni Senator Robin Padilla, tingin mo there is a stereotyping? Ano yung, okay. Kasi 'di ba, yung generation before, there's like a stricter, a disciplined kind of generation na parang my way or no way. 'Di ba? Dati tulad nung sabi ko kanina, ako kasi hindi naman ako Gen Z, ako'y millennial. 'Di ba? There's expectation na you need to be on this norm kapagka nasa harapan ka ng mga matatanda, 'di ba? Wala namang social media at our generation. And do you think that there is a high probability of the differences of parenting style? Kaya nasasabi to ni Robin Padilla. 'Di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa pagiging teenager that sometimes we want we we want to follow what we want to follow. And most definitely hindi tayo nakikinig sa magulang natin. We become rebellious. Pero I think and I want to get your honest reaction dito, no. Pagiging bang rebellious ng mga Gen Zs ngayon, especially on your end, do you think it is being used as a term of an excuse for them not adjusting or adapting sa society? Okay, dito tayo sa pinaka-latest. Ay, kay Meshang din. Sa latest na sinabi dito, sa ni Ma'am Maribeth, ang paggalang naman sa magulang andyan pa rin puwera lang, mga aktivista. Iba turo sa mga yan, nasa magulang naman yan, paano nila palaki ng anak. Alam niyo Ma'am Maribeth, sa totoo lang, ano yan contention yan even in the public space. Nagiging contention at nagiging malaking issue yan sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Kasi parang sinasabi nila na yung millennials or yung older generations na meron ng mga anak ngayon or nagsisimula they try to not imitate yung disciplinary way of how parents were doing on our end earlier days. Parang sa ngayong henerasyon, nagpalaki sila ng mga Gen Z. Naging mas tama bang sabihin yun? Naging mas maluwag. The only issue na parang narinig ko to sa isang teacher or professor ng psychology is that there are ways to abuse this situation. What am I talking about? Abuse in a way na pwede kasi abusuhin ito ng mga magulang na para bang wala ng discipline, wala ng discipline, wala ng respect na umaabot sa mga meron kasing tinatawag na nurturing years. May rules, may regulations. Pero pagdating ng 16, 'pag teenager na up until they graduate, I think 18 or 19 or 20, na that's the time na hinahayaan mo na silang mag-adjust sa society, pero nandiyan ka pa rin to support. Sabi ng professor na yun, parang nagkakaroon ng sobrang abuse of that situation. Ang mga magulang ngayon, ibinibigay lahat ng gusto ng kanilang mga anak, pero hindi nila nakikita merong repercussion yun. Pag hindi mo na-instill ang values and discipline sa anak mo, nagkakaroon ng disconnect ang bata sa society. Kaya yung sinasabi ni Ma'am Maribeth kanina na, depende sa magulang yan, totoo yan. And I believe that because dito mo makikita ugali ng bata, nauhubog yan kung paano palaki ng tatay sa first years of nurturing years. Yun yung parang tawag niya.